Dito guys, gumamit ako ng 100 normal wall breakers sa CWL. Napakadaming wall breakers. RC ability para sa mga karagdagang baboy. Wala na. Kuhang-kuha na to. So eto na guys ang day 6 ng CWL namin dito sa Jun Gaming Clan. Tapos ngayon medyo maganda yung laban namin kasi hindi kami sobrang mismatch. Hindi katulad nung mga nakakaraang laban namin na halos lahat ng kalaban namin talagang puro max TH17. Kaya kung mapapansin nyo yung score namin talagang dikit lang. Pero kung mati 3 star pa namin yung mga natitirang attack ay siguradong kami ang mananalo dito. Kaya tara, wag na nating patagalin. Unahin na natin dito sa TH15. So unahin na natin dito yung blimp. So kung makikita nyo kasi guys, parang ang laki ng value na kayang kunin dito ng bleachers. Kaya bleachers yung naisipan kong gamitin. Tapos may butas pa dito sa gitna oh. Kaya yung blimp natin, madali lang natin mapapapasok doon sa gitna ng base. So itago ka agad natin dito. Rage clone ka agad. Another inv. 2, 3, another inv. So tamang inv lang tayo dito. Inv ulit. Siguro magre-rage na ako. So rage inv ulit. Sana matanggal pa yung isang scatter shot. Dalawang inv na lang yung meron. Oh, muntik nang malate yung inv. Sana matanggal pa yung IT. Itong isang IT na to, sana matanggal pa to. Sige pa. Matatanggal ba? Ayun, natanggal pa yung isang IT. So doon pa lang sa bleachers, naubos kaagad yung gitna ng base. So tanggalin ko na to. Ilagay ko na dito yung BK. Tapos isasama ko na rin dito yung mga troops. Sama na natin yung Warden. Sama na natin yung mga E-Titans. Pagsamasamahin na natin. O kaya maglagay tayo ng isa dito sa labas. Tapos lagyan natin dito ng mga Super Barbarians. So yung mga healers, isama na natin tong mga healers guys. Kasama yung Apprentice Warden. So papasukin na lang natin siguro sila dito sa loob. Yung Queen, isama ko na rin yung Queen. Ice Golem, lagay na rin tayo. Teka lang, mag-wall break na ako kasi nag-walling yung BK eh. Ilagay ko na lang dito yung baby dragon. Free hit naman yung baby dragon dun. So etong mga troops natin, dire-diretso na lang yan hanggang makarating doon sa town hall. Yung warden ability nga pala guys, naka life gem tsaka rage gem. Kaya kahit gamitin natin yan, baliwala lang yan. So wall breaker, para makalusot yung mga troops natin. Kaso nga lang, yung BK ability mukhang mapopower siya ng maaga. Tinarget ka agad siya ng town hall. So yung RC, mamaya ko na gagamitin to. BK ability gamitin na natin para maubos yung mga nakapalibot. Ilagay na natin dito yung mga archers. So yung RC dito natin ilagay sa likod. So yung RC naman yung tatanggal sa mga kalat na nandito. Yung town hall, ayun, sabog na yung town hall. Binanatan na ng mga E-Titans. So dito pa nga lang guys ay mukhang kita na kaagad natin yung kakalabasan. Kasi halos konti na lang yung natitirang defense ng kalaban. Meron pang ability yung Archer Queen at RC. Tapos ang haba pa ng oras. Bale ito nga pala yung isa sa pinakamalakas na meta dati. Nung time na TH16 pa lang yung max kaya naisipan ko ulit gamitin ngayon. At eto na nga, hanggang ngayon ay grabe, sobrang effective pa rin pala. So yun guys, grabe napakadami pang naiwang troops dito. Yun, unang banat, nakachamba kaagad tayo guys. So dito guys, next banat natin, dito naman tayo sa katapat ng number 18. So ang gagamitin naman natin dito ay Queen Charge Twin Hugs. So tara, banatan na natin. So unahan muna natin dito ng Archer Queen. Tapos tanggalin natin tong mga kalat na nandito gamit yung Wizard. Healers para kay Queen. Bali yung Archer Queen nga pala, magmula dyan, papupuntahin natin dito. So dito natin papapasukin yung Queen para maabot niya mamaya yung Town Hall. So doon natin papadaanin yung Archer Queen. Lagyan nga tayo dito ng balloon, baka may mga traps pa dito eh. So Queen, saan ka pupunta? Ayun, inuna niya dito yung enemy Warden. So kailangan doon pumunta yung Queen ha. Kailangan kong itago to para yung Archer Queen mapilitang pumunta doon kasi mas malapit dito yung Archer Tower eh. So yung King, ilagay ko na dito. Si BK naman yung maglilinis ng mga kalat sa labas. Ball break para sa papasukan ni Queen. I-rage ko muna yung Queen. Ang sakit ng enemy Queen. Buti na lang, naka-frozen arrow yung Archer Queen. Kahit hindi na mag-Hunter, okay lang. So yung Archer Queen, siya na yung bahalang dumiretso papunta doon sa Town Hall. Naku, yung healer. Binanata ng X-Bow. Nabawasan ako ng isang healer doon. Lagay tayo ng Kokolun, baka may mga traps. I-rage natin dito yung Archer Queen. Siguro pwede na akong maglagay ng Siege Barracks. Ayan, so Siege Barracks para tanggalin yung mga kalat sa labas. Yung dalawang BK naghahabulan. Yung BK pumasok pa talaga sa loob. Paktay tayo sa Yu-King. Pinabol yata ng BK yung enemy King eh. So kailangan natin mag wall break dito para makalipat yung BK.
Poisonin muna natin yung bantay. Ayan tuloy. Nagsama na yung BK at Queen. So ipipress ko muna yung Town Hall, mauubos yung healer eh. BK ability gamitin na natin. Tapos yung mga super hugs, ilapag na natin dito kasama yung Warden, kasama yung RC. Napasama yung pagsama ng BK kay Queen guys. Ayun oh. Yung healer tuloy na kay BK, wala kay Queen. So napasama talaga yon. Warden ability gamitin ko na. I-rage natin dito yung mga super hugs. Siguro ilagay ko na lang dito yung baby dragon. Tapos yung skeleton spell, saan ba to? Dito na lang. Pang distract dun sa ricochet cannon. Tapos ilagay na natin dito yung mga baboy. Habang distracted pa yung ricochet cannon. Meron pa tayong mga priest. I-priest muna natin tong scatter shot. Tapos i-rage na natin dito yung RC. So dito nga guys, medyo maagang namatay yung Archer Queen. Pero mukhang hindi naman problema. Kasi kahit namatay yung Archer Queen, talagang kayang-kaya pa rin ubusin to ng mga super hugs kasama yung RC. Bali itong Queen Charge Twin Hugs nga pala, ay isa sa pinakamalakas na meta hanggang ngayon. Simula Town Hall 13 hanggang Town Hall 16. Kaya ito yung naisipan kong gamitin ngayon eh. 30 seconds, wala na guys, ang haba pa ng oras. Sure ball na to, kuhang-kuha na to, linis na lang yan. So yun guys, ang dami pa natin natirang baboy dito. So dito naman tayo guys, next banat natin yung katapat ng number 12. So TH17 yung katapat ng number 12, pero tignan natin yung base niya. Ayan, so yung base niya pang TH16 lang naman, kaya kumbaga para lang tong TH16 versus TH16. So unahan na natin dito ng Flame Flinger. Check natin baka may mga Tesla. Okay, so wala, ilagay na natin dito yung Flame Flinger. So kailangan matanggal ng Flame Flinger lahat yung mga depensa na kaya niyang abutin dyan. Tapos dito naman ako magki-queen. So lagay tayo dito ng healers. Kailangan ko bang mag-rage or hindi muna? Hindi muna. Wall breaker tayo dito para sa papasukan ni Queen. I-rage ko na yung Queen para medyo mabilis. Tanggalin natin to para yung Queen siguradong pumasok doon sa loob. Lagay tayo ng Cocolon syempre. Baka may mga traps pa dyan eh. Yung BK, siguro ilagay ko na lang dito yung King. Wall breaker tayo dito. Tapos yung BK ability, gagamitin ko ba to ng maaga? Hindi, wall breaker muna tayo ng isa pa dito para doon dilipat yung BK. So lagay tayo ng rage para kay Queen at ang dami nang bumabanat kay Queen, baka ma-force yung ability. So BK ability, siguro pwede na to, gamitin na natin. Bali yung Queen nga pala guys, abot ni Archer Queen yung Town Hall dito sa area na to, kaya si Queen, siya na yung bahala dyan. I-freeze ko muna to Kailangan natin mag-haste dito kasi yung mga healers inaabot ng air defense. Matatanggal ba? Yun, buti na lang natanggal yung air defense. So yung Queen, kailangan natin i-rage. Ilagay ko na dito yung RC kasama yung Warden. Kailangan nating bantayan yung Archer Queen Hindi siya pwedeng mapalapit sa Town Hall. Kasi delikado yung healers dyan kapag lumapit. RC ability plus Warden ability. So kailangan nating itago yung healers. I-rage ko ulit yung Queen para madali niyang masira yung Town Hall. So kailangan nating i-freeze to. Kasi maaabot nito yung mga healers. Ilagay na natin dito yung mga natitirang minions na panglinis. Yung balloons, eto magiging panglinis na lang dito yung lava balloons. Yun lang. Hindi ako nakapag-iwan ng mga headhunter para dun sa enemy RC. Pero di bale, okay lang yan. Andyan pa naman yung Archer Queen. So si Archer Queen na lang siguro yung bahalang tumanggal dyan mamaya. Wait lang, yung Archer Queen kasi na corner eh. Teka lang, i-freeze muna natin to. Wala na, kuha na to. Eto may wizard pa tayo, gamitin na natin. Archer Queen ability para mabilis. 48 seconds, wala na guys. Linis na lang to. So yun guys, pangatlong banat. Nakachamba na naman tayo. So dito na tayo guys, last banat, yung katapat ng number 11. So yung score namin, 75 to 72. So meron na lang kaming tag-isang attack ng kalaban. So dito dahil medyo nakakalamang na kami, kaya naisipan kong gumawa ng medyo kakaibang atake at eto yung napili kong gamitin. Fireball with 100 normal wall breakers. So tara, subukan natin kung uubra nga tong atake na to. Let's go. Try natin. So umentara na naman yung kalokohan natin eh. So ibaba muna natin yung Warden. So bali dito nga pala ipa-fireball natin yung gitna. So yung gitna yung ipa-fireball natin. Yung Town Hall, i-warden walk ko na lang yan eh. So warden tayo dito. Kailangan ko kaagad i-rage dahil medyo masakit yung area na to. Andyan yung Town Hall, may dalawang X-bow. Kaya kailangan talaga natin mag-rage ng maaga.
So antayin natin na matanggal ni Warden lahat yung mga depensa na nandyan, yung X-bow, ayan, so lahat yan aantayin muna nating matanggal. Tapos meron tayong 4 na Envy. Ito yung gagamitin natin para mapaabot natin yung fireball doon sa Envy's tower na nasa gitna. So ready tayo ng Envy ha. Pero teka lang. Antayin muna nating mawala yung effect nung Angry Jelly ni Warden. Para kapag ayan, nawala na. So ngayon, magi-Envy na tayo. Tago ko to, ito, tsaka ito. Tapos double quake, fireball. Boom! Panis! Saktong-sakto, ubos yung gitna ng base. Ngayon, kailangan ko nang ilagay dito yung wizard. Maglalagay tayo dito ng siege barracks. So yung Warden, siya na yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga depensa na nandito. Then ilalagay na natin dito yung BK, Archer Queen. Lagay tayo ng maraming wall breaker. I-rage ka agad natin. Headhunter doon sa Minion Prince. Nambubugbog yung Minion Prince eh. So hayaan natin pumasok dito yung King and Queen. Pagdating ng BK dito sa may storage na to, dito ko gagamitin yung King ability para ma-open yung wall. O kaya dito, pwede na dito. King ability gamitin na natin. So yun. Teka lang, itago muna natin yung Warden at medyo nabubugbog na pala dito. Kailangan ko sigurong i-rage yung Warden kasi may fire splitter dito. Yung RC, ihabol ko na lang dito yung RC. So si RC na yung bahalang tumanggal dyan sa mga depensa na nandun. Poison. Aabot ba? Buti na lang, hindi namatay yung Warden. So Archer Queen ability gamitin na natin kasi nabubugbog na siya dito. Yung mga wall breaker, ilapag na lang natin lahat dito guys. Kumbaga pang distract na lang yung wall breaker. I-freeze muna natin yung mono. Yung Warden hanggang ngayon okay pa naman. Eto guys, eto yung magiging trabaho ng mga wall breakers natin pang distract. Ayan, so kumbaga gagamitin natin yung mga normal wall breakers pang distract dun sa mga naiiwang depensa. Ayan, napakadaming wall breakers. RC ability para sa mga karagdagang baboy. Wala na. Kuhang-kuha na to. Fireball with 100 normal wall breakers. Grabe na, tsambahan nga. So ayun nga guys ang ating 100 normal wall breakers. Grabe na tsambahan nga yun. Sobrang laki naman kasi ng value nakuha ng fireball eh. Kaya halos yung mga heroes na lang talaga yung nakaubo sa base. Kumbaga naging pang distract na lang doon yung mga normal wall breakers eh. Bali update nga pala sa score namin. 78 to 72. Isang attack na lang yung meron sa kalaban. Kaya dito siguradong kami na yung panalo. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Kita-kits na lang sa last day ng CWL. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Maraming salamat sa panonood.